For today's video, gagawa tayo ng TV rack na may with flute sa lahat ng paikot niya o funnel na paikot. Ito yung design na gagayahin natin para dun sa ating TV console. Ayan, ganyan yung magiging tsura niya. May mga ilang parts lang tayong babaguhin. Bago tayo mag-build ng ating TV console, mag-router ako dito para sa ating lalagyan ng strip light. Yung kasi gusto ng may-ari dito is lalagyan ng strip light yung pinaka-ilalim ng ating cabinet. Yan. Gumamit lang ako dito ng straight bit na media. 5/8 ang diameter niya para dun sa ating strip light. Ito yung ganitong strip light yung ilalagay niya rito. Naglagay lang tayo ng groove para hindi nga makita yung ating strip light. Bago ko siya i-build, nilagyan ko muna siya ng kanal o ng ating groove. Ito yung ating pinaka-base o yung ating pinaka-puting. Kung mapapansin nyo rito, yan, meron siyang dalawang pahalang dyan bilang suporta. Tsaka dito sa part na to, ito yung groove natin para sa ating strip light. Yan. Nakapantay siya sa pinaka-paa sa dulo. Yan yung kanyang itsura. Bali 4 inches yung pinaka-height ng ating puting. Lalagyan natin siya ng divider dahil gawa ng 3 drawers yung lalagyan natin dito. Dito naman gumagawa naman tayo dito ng pinaka-TV panel niya. Yan, hindi ko na nga nabidyohan yung paggawa ng TV panel. Sa susunod na video na lang, meron pa naman tayong project na isa pang TV console. Doon ko na lang papakita yung paggawa ng TV panel na kung saan sinasabit lang siya. Kasi ganito, inumpisan natin gawin yung pinaka-drawer niya. Ayan, kung papasin nyo yan, isa lang sukat ng drawer. Ayan, para mabilis tayo sa paggawa. Kaya lagi kong ginagawa na isa lang yung sukat ng drawer natin. Kahit dito sa pinaka-backing niya o sa pangsalo ng kanyang drawer, isa lang din ang sukat niyan. Para isang tabas lang ang ginagawa ko dyan. Kaya pinipilit ko nga maging same size lahat ng drawer niya. At dito na nga tayo mag-i-eskwala. Kung pasin nyo kanina, nung binili ko siya, hindi ko siya ni-eskwala. Ngayon, after ko malagay itong pinaka-backing niya, ayan, i-nail ko muna itong pinaka-part dito sa harapan. Tsaka ko siya i-eskwalahin bago ko siya i-tack para makuha natin yung tamang eskwala ng ating drawer. Para yung drawer natin nakasa-eskwala pa rin siya. Ayan, gamit tayo ng L-square. Mapansin nyo yan. Eskwalahin natin mabuti, magbaligtaran. Ayan. Once na nakuha na natin, tsaka ko siya itatak ng nailer para hindi na siya gagalaw. Ayan, para sigurado tayo kahit na, na hindi na siya gagalaw at nasa eskwala na siya. At dito gagawa rin ako dito ng pinaka-divider niya. Bali dalawang tower or dalawang cabinet na mataas. 1 feet by 7 feet. Ayan, ganyan yung pinaka-puting niya. Ayan, bali dalawang piraso yan. Puting lang yan. Yan. Inuuna ko nang ginagawa yung pinaka-puting niya bago tayo maglagay ng mga panel niya, left and side panel. Kung papasin nyo, may groove na rin yung pinaka left and side panel na yan bago ko siya i-build. Yan. Yan, nilalagyan ko siya ng 1/4 na plywood dun sa pinaka-groove niya para hindi umabot dun yung ating pinaka-puting. Ayun yung 1/4 na plywood, kung papasin nyo, ayan. Tsaka ko siya nilalagay doon para sigurado tayo na yung pinaka-backing ng ating cabinet na yan is papasok pa mamaya. Kasi late ko ilalagay yung pinaka-backing niya. Pagka na-finish ko na siya, tsaka ko siya ilalagay yung pinaka-backing niya para mapinturahan natin maigi yung kanyang backing. Gawa nga na ito ay puro haspi ang gagawin natin dito. Bali, ito yung pinakataas niya. Bali,
3 division lang yung gagawin ko dito. Bali dalawang hati lang gagawin ko para magkaroon siya ng 3 division. Ito na nga yung ating yari at lalagyan na natin siya ng kanyang mga partition. Unang pahalang. Dinivide ko lang sa tatlo yan para same size yung kanyang partition o division. Kaya naman kasi pagka talaga nakamasilya na tayo bago tayo mag-cut, lahat na yan, masilyado na, tsaka mabilis yung process natin. Kung papasin nyo, ito na yung ating na-build. Ayan, yung tsura niya. Ayan, lahat ng sulok niyan is talagang masilyado na siya. Tsaka mabilis yung process. Ito na yung ating tatlong drawer. Kung papasin nyo nga rito, hinarela ko yung tatlong drawer natin para pagka hinaspihan natin siya, magkaroon siya ng continuity, yung kanyang haspi, para maganda siyang tignan. Ayan, isang tsura niyan. Pagka na-finish yan, ayan, papasin nyo, isa lang yung kanyang haspi o may continuity yung kanyang haspi. Ayan, simple design lang naman yung gusto ng may-ari dito, kaya yun ang sinunod natin. Ayan yung kanyang finished product. Ayan, tatap coat na lang natin yan. Ayan. Ito yung kanyang TV panel. Ayun, yung TV natin. Yan, simpleng haspi lang na may gusto ng may-ari, kaya yun ang sinunod natin dyan. Yan, dito magta-top coat lang ako dito ng K92 top coat yung ginagamit ko nga sa pagka-top coat para makintab siya at the same time matibay siya. Nagnawa ko lang to ng mga 2 to 3 coats para mas maging makintab yung ating trabaho. At nung finish na, ito naglalagay naman tayo dito ng pinaka-stopper niya o yung kanyang push to open. Push to open yung gagawin natin dito para hindi nakikita yung handle niya. Ayan, 3/4 na plyboard yan kasi inset yung ating gagamitin ditong pinto. Kaya 3/4 yung ating nilagyan ng guhit. At ito yung kanyang push to open. Ito yung kanyang case. Kung mapapansin, mayroon siyang bahay o may case holder yung ating push to open. Ganito ginamit ko para malaki-laki yung tulak niya, para mahawakan siya pagka na-push na, mahawakan na yung pinaka-pinto niya. Yan, dito sa portion na to, meron namang arrow yan kung saan nakaturo yung arrow, ibig sabihin nakaturo siya papalabas. Ganoon ang pagkabit ng ating holder na yan. Ayan, meron siyang arrow dyan. Yan, that means yung arrow na yan ay nakaturo dun sa palabas ng ating drawer. Ayan. Anong ating carcass ng ating cabinet. Ayan. Bali, nag-allowance pa ako dyan sa may guhit na 3/4, nag-allowance pa ako doon. O hindi ko siya sinakto ron, nag-allowance pa ako ng 1/8. Ayan. Madali lang na may kabit yan. Unahin sa harapan, itulak sa likod. Ayan. Ganyan lang naman ikabit yung ating push to open. Ayan. Kasi yan meron pa naman kasing button na iniikot yan para sa adjustan niya pagka hindi siya ma-adjust. Ito na nga sinasabi ko na late natin ilalagay yung ating backing. Ayan. Kasi hinaspihan ko kasi yan para maganda haspi niya. Late ko siya nilagay. Ayan. At dito sa pagkakataon ko, hindi ko siya ipapako yung ating backing para hindi masira yung ating plywood na 1/4 na yan. Nilagyan ko lang siya ng wood glue at okay naman na yan. Napakatibay na rin naman yan. Hindi ko siya tinornilyo o kahit napako. O nailer man, hindi. Para maging maganda yung kanyang outcome. Ayan. Yung ating finish. Ito na nga, kung papasin nyo nga dyan, may continuity. Yung sinasabi ko may continuity yung ating haspi. Ayan. Tapos dito sa portion na to, ayan yung may groove siya para naman sa ating strip light na ilalagay dyan na may-ari. Ayan. Ayan. Ito yung push to open. Itong lahat ng ating drawer, tatlong drawer, kaya yung isang pinto, push to open lahat ng kanyang mechanism. Ayan. Para malinis siyang tingnan at wala siya nakikitang handle. Ayan. Ito yung ating door. Ayan, tapos napakaganda ng kanyang atsura. Ayan, push to open din yan. Oo, di ba? Ayan. Malinis siyang tingnan. All white yung loob niya. Ito lang pinaka-pinto niya yung may haspe. Ayan. Ayan, i-install na lang natin ito at saka bibigyan ko ng latest pag install natin. At ito na nga yung ating after finish ng ating ginawa. Ayan, nakalagay na rin yung mga plot niya.
Ganyan ang itsura niya. Ayun yung divider ng dalawang nakapahalang dito sa may pintuan. Yan yung ginawa natin. Tsaka yung kanyang TV console. Ayan. TV na lang yung kulang dyan, tsaka yung float.